Hindi ako naniniwala sa aswang. Mula pagkabata, tinuruan ako ng mga magulang ko na ang mga ganyang kwento ay katang-isip lang. Mga kwento para takutin ang bata o para hindi lumabas ng 10 oras ng gabi. Pero ngayong buntis ako sa panganay ko, alam kong hindi lang pala ito kwento. Dahil minsan, kahit hindi ka naniniwala sa kanila, maniniwala ka kapag sila mismo ang humahabol sa iyo. Nasa 8 buwan na akong buntis nang mangyari ito. Malapit na akong manganak kaya halos lahat ng bagay pinag-iingatan ko. Pero ang hindi ko mapigilan, ang cravings ko sa pagkain, gabi na noon, bandang 10:30 at bigla akong nag-crave ng pritong isda. Sinabihan ako ng asawa ko na maghintay na lang hanggang umaga. Pero hindi ko kaya, sige na, Hon, sabi ko sa kanya habang hinihimas ang tiyan ko. Ang tagal pa ng umaga, baka hindi na ako makatulog sa gutom. Wala namang tindahan malapit sa amin na bukas ng ganung oras, maliban sa isang sari-sari store sa may kanto. Mga 3 bahay lang ang layo. Huwag ka na munang lumabas, babe. Seryosong sabi ng asawa ko. Madilim na sa labas, hindi naman ako lalayo, dun lang sa tindahan, sagot ko. May ilaw naman sa labas at andyan lang si Aling Linda at dahil matigas ang ulo ko, lumabas ako ng bahay para bumili. Hindi ko alam na pagsisisihan ko ang desisyong yon. Malamig ang hangin nang lumabas ako. Tahimik na ang paligid at ang tanging ilaw ay galing sa poste sa may kanto at sa loob ng tindahan ni Aling Linda. Nakita ko siyang nakaupo sa harap ng counter, abala sa panonood ng kung ano sa kanyang lumang cellphone. Magandang gabi po, Aling Linda, bati ko habang lumapit sa tindahan. Napatingin siya sa akin, pero hindi siya agad sumagot. Para bang may bumabagabag sa kanya. Anong sayo, iha? Tanong niya matapos ang ilang segundong katahimikan. Yung tuyo po sana. May stock pa kayo? Tumayo siya at pumasok sa loob ng tindahan para kunin ang hinihingi ko. Habang naghihintay ako, hindi ko maiwasang mapansin na sobrang tahimik ng paligid. Wala man lang dumadaang tricycle o asong tumatahol. Kahit ang mga kuliglig, tila natahimik at saka ko lang napansin ang isang pares ng pulang mata sa may bakanting lot sa tabi ng tindahan. Mataas ito. Halos kasing laki ng poste ang taas at nakatingin ito direkta sa akin. Napapitlag ako nang lumabas si Aling Linda mula sa loob ng tindahan. "Oh, eto na yung tuyo mo." Pilit akong umiti pero hindi ko maitago ang kaba sa mukha ko. "Aling Linda, may tao po ba sa bakanting lot ni Mang Pakundo?" Biglang lumamig ang mukha ng matanda. "Ano nang nakita mo? Ano po?" May mata po na nakatingin sa, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla niyang hinablot ang braso ko. "Iha, umuwi ka na." Ngayon na, nakita ko ang takot sa mukha niya at nung lumingon ako ulit sa bakanting lot, wala na yung pulang mata pero alam kong hindi ibig sabihin nun ay wala na siya. Nakatago lang siya sa dilim. Dahil sa nerbiyos, kinuha ko agad ang sukli at ang binili ko, tapos mabilis na lumakad paalis ng tindahan. Dapat nakinig ako kay Aling Linda. Pagliko ko sa kalsadang pauwi sa amin, may narinig akong kakaibang tunog sa likod ko. Isang tunog na hindi normal sa 10 oras ng gabi. Tik. Tik. Tik, parang tunog ng malalaking kuko na humahampas sa semento. Napahawak ako sa tiyan ko at mas binilisan ang lakad.
Hindi ko na nilingon kung ano yon. Basta gusto ko lang makauwi agad. Pero nang makarating ako sa harap ng bahay namin at abutin ang pinto, doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa taas ng poste ng ilaw. Isang nilalang na may mahahabang kamay at matatalas na kuko ang mukha niya. Hindi ito mukha ng tao. Mahaba ang dila niya at nangingintab ang matulis niyang mga ngipin. At nang humiti siya sa akin, bigla siyang tumalon pababa, direkta sa akin. Sus Mariosep, biglang bumukas ang pinto ng bahay namin at lumabas ang asawa ko. May dalang kutsilyo at isang bote ng bawang. Hinatak niya ako papasok sa loob bago mabilis na isinara ang pinto. Bog, may kung anong malakas na bumangga sa pinto. Kasunod noon, isang matinis na sigaw ang narinig namin mula sa labas. Hindi tunog ng tao, halos. Hindi ako makahinga sa takot habang yakap ng asawa ko. Hon, ano yon? Huwag kang matakot. Andito na ako, bulong niya. Pero kahit sa mga mata niya, alam kong takot din siya. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Hawak pa rin ang kutsilyo. Wala nang tao sa labas, pero isang bagay ang naiwang ebidensya na hindi lang ito isang bangungot. May malalalim na gasgas sa kahoy na pinto namin, para bang sinubukang kalmutin ng isang napakalaking hayop. Hindi na ako muling lumabas ng bahay ng mag-isa, lalo na kapag gabi. Lalo na sa huling buwan ng pagbubuntis ko, si Aling Linda. Kinausap siya ng asawa ko kinabukasan. Hindi na siya nagtaka, matagal nang may aswang sa lugar natin, sabi niya. Pero hindi sila basta nagpapakita. Kapag buntis ka, iba ang amoy mo sa kanila, iba ang tingin nila sa amin, hindi bilang tao, kundi bilang pagkain. At kahit anong gawin ko, alam kong hindi ito ang huling beses na may susubok kumuha sa anak ko. Nanganak ako ng maayos at malusog ang baby ko. Pero tuwing napapatingin ako sa bintana ng kwarto namin, hindi ko maiwasang kabahan dahil minsan kapag tahimik na ang lahat, may naririnig akong tunog sa labas, tik. Tik! Tik, at doon ko naaalala, minsan, kahit hindi ka naniniwala sa aswang, maniniwala ka kapag sila mismo ang humahabol sa'yo. Kung nagustuhan nyo ang ating tampok na istorya, maaari kayong mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po!